Sa ating pagpapasimula ay nais ko po kayong dalhin sa aklat ng Awit, Kabanata 25, mula talatang 10 hanggang 14. Sabi po rito, "All the ways of the Lord are loving and faithful towards those who keep the demands of His covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great. Who then are those who fear the Lord? He will instruct them in the way they should choose. They will spend their days in prosperity, and their descendants will inherit the land. The Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them." Ito po ay mula sa bibig ni Haring David. Bilang isang salmista at propeta ay kinakasangkapan siya ng Diyos sa napakaraming pagpapahayag sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. At dito sa pananalitang ito ni Haring David ay mapapansin natin na 2 beses niya binanggit sa ating binasa ang tungkol sa pakikipagtipan ng Diyos sa tao. At ako'y naniniwala, si Haring David ay naunawaan niya ang mga bagay na ito sapagkat alam natin siya ay isang Israelita, batid ng mga Israelita na sila lamang ang kinatipan ng Diyos. Marami silang karanasan sa Diyos base na rin sa mga kwento ng kanilang mga magulang. Alam ni David na bilang Israelita ay bahagi siya ng katipan ng Diyos. Subalit hindi lamang po yun. Ang Diyos ay nararanasan niya, kinakausap siya na may mga kasamang pangako. Yan po yung tinatawag kong personal level ng covenanting with the Lord. Pero higit pa dyan ay may mga ipinangako ang Diyos sa kanya tungkol sa kanyang magiging salin lahi bilang isang taga-Huda na mauupo sa trono kahit na siya ay wala na, ngunit higit sa lahat ay yung maghahari mula sa kanyang salin lahi, maghahari ng walang hanggan. At alam natin na yan ang Panginoon Jesucristo. Tinawag siya na anak ni David. Kung nais ninyong mabasa ang mga pakikipagtipan ng Diyos sa Kanya, ay pumunta kayo sa 2 Samuel, Kabanata 7. Basahin po ninyo yung buong kabanatang yan. At pagkatapos ay pumunta kayo sa Psalm chapter 89. Yan ay makikita nyo kung paano kinakausap ni David o kaya ay paano ipinapahayag ni Haring David ang mga bagay tungkol sa pakikipagtipan ng Diyos sa Kanya. Sa iilang talatang ito ay mapapansin natin ang napakaraming katotohanan. Sa talatang 10 ay sinabi niya, "All the ways of the Lord are loving and faithful towards those who keep the demands of His covenant." So diyan ay makikita natin na tapat ang Diyos doon sa kanyang mga katipan. 2 bagay po ang ibig sabihin ng katapatan ng Diyos. Una ay tapat siya doon lamang sa pumasok sa tipan sa Kanya. Pangalawa ay tapat siya doon lamang sa mga ipinangako niya sa kanyang tipan. At diyan ay mapapansin natin ang katotohanan na ang mga tipan ng Diyos ay mga tinatawag na conditional. Nawa po ay alam na ninyo ang bagay na ito at higit sa lahat ay dapat ninyong maunawaan kung ano ang tipan ng Diyos sa atin sa kasalukuyan na mga nasa New Covenant. Ito ba ay conditional or non-conditional? Alam nyo, napakaganda po sana kung ito ay non-conditional sapagkat nangangahulugan po yan na walang re-require ang Diyos sa tao. Subalit, hindi po yon. Ang katapatan ng Diyos ay nandoon sa kanyang sinabi at kailangan nating unawain ito. Hindi ba base ang Diyos doon sa ating nais, kundi doon sa kanyang nais at mga sinabi at mga ipinangako. Yan po ang katotohanan tungkol sa mga tipan ng Diyos. Lagi niyong tatandaan ang katotohanan ito, mga kapatid. Bukod sa personal level, ay kung tayo ay kasama doon sa pangmaramihan, ay nangangahulugan po ito na hindi direkta para sa atin ang mga ilang pangako. Ano po ang ibig kong sabihin diyan? Naipaliwanag ko sa nakaraan yung Jeremiah 29:11 na kung titingnan ninyo at i-apply ninyo sa personal, okay din po yun, kaya lang ay kailangan ninyong bigyan ng pansin ang tinatawag na konteksto nito. So nakita natin sa nakaraan na doon sa Jeremias 29:11
ay makikita natin na ang sinasabi niya sa verse 10 ay ito ay para sa Israel. Halimbawa, kung sila ay manatili doon sa pagkabihag sa 70 years, yung 70 years kung gagawin nating personal at ang isang tao ay napunta sa pagkabihag at the age of 20, nangangahulugan po na sa panahon na yan, natapos na ang ibinigay ng Diyos na takda para sa kanilang pagkabihag, ay 90 years old na siya. Mapalad siya kung siya ay buhay pa sa panahon na yan. Pero ito po ang katotohanan. Dahil ito ay pangako ng Diyos sa bansang Israel, ay ilalabas niya ang Israel doon. Ito man ay mga matatanda na, pero sa tingin ko ay marami ng mga namatay doon sa pagkabihag. At itong mga inilalabas ng Diyos ay mga bagong lahi. Sila marahil ay yung mga ipinanganak, bibihira sa kanila ang mga matatanda na. Makikita natin yan sa aklat ni Nehemias, nung itayo muli ang bakod, ay maraming nagiiyakan sapagkat nakita nila ang Jerusalem, ang bakod ng Jerusalem, bago ito igupo ng mga Babylonia. Naway naunawaan niyo ang ibig kong sabihin sa bagay na yan. At nawa ay maiisip natin ang mga katotohanan tungkol sa aking sinasabi na personal level at national level o kaya ay international level. Kapag ka personal level ay ito yung para sa atin, kapag ka national level ay katulad ng mga pangako ng Diyos sa Israel, at kapag ka international ay yan po yung tipan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na para sa lahat ng bansa. Isa pa sa mapapansin natin dito sa sinabi ni Haring David ay yung sinasabing, forgive my iniquity. Napakahalaga ng bagay na yan mga kapatid, sapagkat alam naman natin na ang Diyos ay banal. At kapag ka ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa sino man, ay ginagawa niya munang banal ang kanyang kaugnayan. Maalala natin na ang mga mananampalataya ay tinawag na pinabanal. At huwag nating kalilimutan na tayo ay dapat pa rin magpakabanal. Kung hindi ako nagkakamali ay sa unang Korinto 1:2 ay binanggit ang bagay na yan. Kaya ang ginagawa ng Diyos sa lahat ng kanyang mga tinatanggap na pumasok sa pakikipagtipan sa kanya, sila ay kanyang pinapatawad. Yan po ang ibig sabihin ng nililinis o pinababanal ng Diyos. Pinapatawad ka ng Diyos na nangangahulugan na rin yan ng kanyang pagliligtas sa iyo, sapagkat alam naman natin na ang Diyos ay nililigtas tayo sa ating mga kasalanan. Gusto ko rin pansinin natin itong sinabi niya, He will instruct them in the way they should choose. Pag pumasok ka sa tipan sa Diyos at ito ay conditional, na nakita natin na laging halos ganito ang pamamaraan ng Diyos sa pakikipagtipan sa tao, ay kasama po niyan ang mga batas ng Diyos na dapat ay alamin ng tao. Napakaganda sapagkat alam natin na sa mga Israel ay merong mga batas si Moises para sa kanila. Subalit tayo namang mga nasa New Covenant ay merong mga batas si Kristo para sa atin. So, iyan ang sinasabi ng Panginoon, teaching them to obey all that I have commanded you. Tandaan nyo ang isang katotohanan ito, na kapag ikaw ay pumasok sa tipan sa Diyos, sa New Covenant, ang una mong dapat alamin, basic na dapat mong pag-aralan, ay walang iba kundi ang mga batas ni Kristo. At yan nga po ang isang bagay na nakakalungkot sapagkat ito ay nawala bilang curriculum ng Great Commission. Naggawa ang marami ng kani-kanilang pamamaraan na itinuturing nilang discipleship. Alam natin ang katotohanan tungkol sa mga batas ni Kristo, na ito ang humuhubog sa atin sa kanyang wangis, sa kanyang character, attitude, work, and motives. Napapalabas sa atin ang wangis ng Panginoon Kristo kapag ang mga utos niya ay ating isinasabuhay. At ganyan po kahalaga ang kanyang mga katuruan. Sa verse 13 ay sinabi niya, they will spend their days in prosperity and their descendants will inherit the land. Mostly itong sinasabi niya rito ay patungkol sa mga Israelita sapagkat alam natin ang mga pangako ng Diyos sa atin sa New Covenant ay tinatawag na better, higit kaysa sa mga pangako sa mga Israelita. Nakakalungkot lang na marami ay bumabalik doon sa mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Yun ang kanilang nagugustuhan at nangangahulugan. Wala pa sila sa level ng spirituality, kundi nandoon pa sila sa carnality. Totoo po yan mga kapatid.
isipin nyo ang katotohanan ito, na kapag ka ang isang mananampalataya, ang focus niya ay mga material na bagay sa mundong ito, yung mga pangako kay Moises ang kanyang pinangahawakan, those are all of carnality. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo ay halos pangwalang hanggan. Alam ko na ang Diyos ay hindi nagkukulang at hindi nagpapabaya sa mga susunod sa Kanya, sa mga maglilingkod sa Kanya, sa Kanyang mga pinili, pero dapat ay pinapahigitan ng mga mananampalatayang ito ang mga bagay na pangwalang hanggan. Halimbawa ay kung pag-iisipan natin ang mga taga-Hebreo na kung saan ay pahintulutan nilang mawala sa kanilang mga material na bagay, subalit huwag bibitaw sa pananampalataya at sa Panginoong Jesucristo, sapagkat merong pangako sa kanila na nakakahigit kaysa doon sa mga bagay na kinukumpiska sa kanila sa kapanahonang yon. Punta ako rito sa talatang 14. Sa tutulad po, ito ang nais kong bigyan ng diin sapagkat napakaganda po na maunawaan natin ito. The Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Yung pong confides dyan ay nangangahulugan po na ito ay ibinubunyag ng Panginoon o kaya ay ipinapaalam ng Panginoon sa kanila ang tungkol sa kanyang tipan. So pansinin po ninyo maigi, basahin ko po. The Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Bagamat nais ng Diyos na malaman ng lahat ng tao ang bagong tipan, pero sa sinasabi ng mga talatang ito ay tila mapapansin natin na ito ay medyo patago. Itinatago ng Diyos ang bagay na ito at hindi basta-basta naunawaan ng lahat. Doon lamang sa mga may takot sa Kanya. Basahin po ninyo ulit. At mapapansin nyo, in those who fear Him, He makes His covenant known to them. Kaya para mga kapatid, kapag ka ang isang tao ay nauunawaan niya ang tungkol sa covenant, hindi naririnig lamang, nauunawaan niya at isinasabuhay niya ito, nais niyang makamtan ito, ay isa siyang mapalad na tao. Binibigyan ko po yan ng din sapagkat napakatagal na panahon at wala akong halos naririnig na nagsasalita tungkol sa covenant. Totoo na binibigyan ng pansin ang tungkol sa born-again experience, sa mga tinatawag na justification, sanctification, glorification, o ano-ano pa. Subalit, yan ay tila sanga-sanga lamang ng isang salitang ito na tinatawag na covenant. Pagka pinag-usapan ang covenant ay sakop na lahat ito. At hindi lamang yung mga bahabahagi. So, napakaganda talaga na alam natin na dapat pag-aralan ng isang Kristiyano ang bagay na ito. Pag ito hindi naunawaan, lalo na ng mga tagapagturo, merong malaking problema sa kanyang pagtuturo. At higit sa lahat ay meron akong malalim na nakikitang dahilan at ito ay ang kawalan niya marahil ng takot sa Diyos. Pansinin po ninyo, sinabi niya, He makes His covenant known to them. Sino yung mga yon? Doon sa mga may takot sa Kanya. Ito yung takot na marahil ay hindi nakikita ng tao sa panlabas na anyo ng tao. It is a fear from the heart. Ako'y naniniwala mga kapatid, na kapag ang isang tao ay mayroong takot sa Diyos, he shuns evil. Sinasabi po yan tungkol kay Job. Sa Job 1:1 ay sabi doon, there was a man in the land of Uz who fears God and shun evil. Hindi ba makatotohanan ang bagay na yan? Na kapag ka ang isang Kristiyano ay totoong may takot sa Diyos, ay tinatanggihan niya ang masama. Pero ang totoo ay maraming Kristiyano ay tumatanggi lang sa hindi tama kapag ka may nakakapansin sa kanila, nakakakita sa kanila. Sa katotohanan ay dapat nating i-check ang ating mga secret life, yung mga tagong buhay natin, sapagkat doon po nakikita ang totoong pagkatakot sa Diyos kapag tayo ay mag-isa. Marahil kapag maraming nakakakita sa atin ay nag-aanyo tayo na mga mababait. At yan po ay tinatawag ng Diyos na hypocrite. Pagiging ipokrito. At ako'y naniniwala, kapag meron tayong ganyan, ay maraming bagay ang ipagkakait sa atin ng Diyos. Kaya naman tignan ninyo ang Kristyanismo. Unang-una ay kahit naririnig nila ang tungkol sa covenant, dahil ito ay parang napakasimple ay hindi nila binibigyan ng pansin. Hindi nila alam na nandirito ang napakalalim na sikreto
na sinasabi ng Diyos sa talatang ito, He makes His covenant known to them. Sa sinabi kong yan ay magandang balikan ninyo yung 10 reasons why we need to understand the biblical covenants upang muli ninyong makita kung gaano kahalaga na maunawaan ito ng mga mananampalataya. Meron ka bang takot sa iyong puso sa Diyos? Nabubuhay ka ba ng tama sa iyong personal na buhay o kaya sa iyong private life? Hindi ka ba nagtatago ng kasalanan? Hindi ka ba nagiging ipokrito o kaya ay nagpipretend sa harapan ng mga tao? Dahil ang totoo, isang bagay ang katotohanan na hindi ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang tungkol sa kanyang tipan. Naniniwala ako sa katotohanan ito, mga kapatid, na kapag ang isang Kristiyano ay may takot sa kanyang puso sa Diyos, ang Diyos na rin ang gagawa sa kanyang buhay. Marahil kayo ay nasa Bible school na ito, ay sapagkat nakitaan kayo ng pagkatakot at nawa ay i-develop natin ang pagkatakot na ito sapagkat ang katotohanan ng ito ay sinasabi ng Diyos. Ang salitang have fear in God, napakarami po niyan sa Biblia at tandaan po ninyo ang katotohanan na hindi lamang po yan sa Old Testament. Kahit sa New Covenant, nataglay na ng mga mananampalataya, ang Espiritu ng Diyos ay ipinag-uutos pa rin ng Biblia na have fear in God. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Nangangahulugan ito na hindi po normal na umuusbong lamang ang pagkatakot sa Diyos. Kailangan itong i-cultivate sa ating mga puso at panatilihin ang pagkatakot na ito nang sa gayon ay marami pang ipapahayag sa atin ng Diyos tungkol sa bagay na ito. When we talk about covenant, everything is inclusive in this very simple word. Kaya nga hindi pinapansin ito ng marami. Pero yan ang katotohanan tungkol sa tipan ng Diyos na ito. Tandaan nyo ha mga kapatid, hindi nauunawaan ang tipan ng Diyos dahil ikaw ay prayerful. Hindi ko minamaliit ang nagagawa ng pagiging prayerful. Mahalaga yan sa buhay natin. Nga lamang kapag wala tayong takot sa Diyos and then we become prayerful kuno, ay nangangahulugan nito na parang ginagamit natin ang prayer to manipulate God. Isa pa, hindi nakukuha ang pangunawa sa covenant sa pamamagitan ng pagiging worshiper. We must have to be worshiper, lalo na kung naunawaan natin ang tungkol sa tunay na pagsamba o spiritual na pagsamba. Sinasabi ko yan sapagkat marami ang alam lang na worship ay yung pag-awit sa Diyos. Hindi po ganyan ang tunay na mananamba sa New Covenant. The New Covenant worship is spiritual worship. It is different from the Old Testament. Kaya nga sinabi ng Panginoon, a time has come and has now come that those who worship the Lord must worship Him in spirit and in truth. At yung sinabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ikot ko lang po sa inyo. Sabi doon, I urge you therefore, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So diyan ay makikita natin na yung ating katawan daw ay dapat nating ihandog na malinis buhay, kalugod-lugod, banal sa Diyos. That is our spiritual act of worship. Hindi yung ang isang tao ay paiyak-iyak lamang sa Diyos kapag siya ay umaawit sa Kanya. Those are all purely emotional. At yan ay malamang ay na-adapt mula sa lumang tipan o Old Covenant sapagkat yan ang pamamaraan ng Old Covenant. Not even fasting, mga kapatid, ay daan para maunawaan ng isang tao ang tipan sa Diyos. It is by the fear of the Lord. When you fear the Lord, you can be doing all these things na binanggit ko sa inyo. Ang prayer, ang worship, at ang fasting. If you fear the Lord, then those will follow as a part of your piety to God. Spiritual activity, yan po ang ibig kong sabihin. At siyempre, kapag tayo ay may takot sa Diyos, sigurado pong masunurin tayo. Kalimutan na natin ang pagkatakot sa Diyos kung wala tayong pagsunod kay Kristo. Pero bago natin masunod ang Panginoon, ay siyempre aalamin muna natin ang kanyang mga batas nang sa gayon na hindi tayo naliligaw. So ito po ang challenge ko sa inyo. Kalimutan nyo na unawain ang tipan kung tayo ay walang tutuhanang takot sa ating mga puso sa Diyos. Well, possibly you have a good understanding about things, intelihente ka,
pero sinisigurado ko sa iyo, meron pa ring itatago ang Panginoon sa iyo. Like the Pharisees, they are so intelligent people. Very well knowledgeable sila sa salita ng Diyos, pero alam natin na dahil marami silang tinatago ay hindi pa rin sila nagkakaroon ng malinaw na kaunawaan sa mga bagay-bagay. So let us thank the Lord for this wonderful thing na isinisiwalat sa atin ng Panginoon ngayon tungkol dito sa covenant. At gusto ko yung sinabi niya na isinisiwalat ng Diyos ang kanyang tipan doon sa mga may takot sa kanya. Little by little, we are going there, mga kapatid, sa paglalim sa kaunawaan tungkol sa tipan ng Diyos. Ang pinag-uusapan na natin sa ngayon ay kung paano tayo unti-unti na makalipat doon sa New Covenant, mula doon sa ating kinasadlakan. Sa palagay ko ay tama po yung term na yan, kinasadlakan na Old Covenant. Yun ang ating kinagisnan dito sa ating bansang Pilipinas, kahit pa sinasabi natin na tayo ay mga born again na. Ano nga ba ang pasimula ng lahat ng bagay na ito? Bakit nga ba kinakailangan magkaroon ng New Covenant samantalang meron na siyang tipan? At ang dahilan ng lahat ng ito ay sapagkat ang Diyos ay talagang nakabase lamang doon sa kanyang kasunduan sa mga tao. Nais kong laliman natin ang pang-unawa natin sa bagay na ito, mga kapatid. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Awit Kabanata 2, talatang 4 hanggang 8. Ganito po ang sabi, "The one enthroned in heaven laughs. The Lord scoffs at them. He rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying, I have installed my king in Zion, my holy mountain. I will proclaim the Lord's decree. He said to me, You are my son. Today I have become your father. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession." Nais kong makita natin dito ang isang katotohanan na ang ama ay nakipagtipan sa kanyang anak noon pa lamang. Kailan yon? Titingnan natin yan mamaya. Pero dito sa sinasabing ito ng salmista ay maunawaan natin ang isang katotohanan na siya ay nagsasalita para sa ama at para sa anak. At ano ang ipinapahayag nito sa atin? Tingnan po natin. Sabi niya, the one enthroned in heaven. Sino po yan? Yan po ang ama. Ulitin ko. The Lord enthroned in heaven laughs. The Lord scoffs at them. He rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying, I have installed my king in Zion. Sino po yung nagsasalita at sino po ang kanyang inilalagay na hari sa Sion? Sino po ang hari sa Sion o Zion? Alam natin na yan ay ang Panginoong Jesucristo. And then sa verse 7, sabi niya, I will proclaim the Lord's decree. Sino po yan? Alam natin na sa lumang tipan ay nangako ang Diyos na isusugo ang kanyang bugtong na anak upang maging tagapagsalita sa sangkatauhan sa mga huling araw na ito. We know that Jesus is the lawgiver in the New Covenant. At siya ang sinasabi ng Ama rito, at siya ang nagsasalita rito, nang sabihin niya, I will proclaim the Lord's decree. So, nandito po ang salmista, nandito ang ama na nagsasalita sa pamamagitan ng salmista, at nandito rin ang anak na nagsasalita sa pamamagitan ng salmista. Meron silang ipinapahayag dito tungkol sa kanyang plano. Pero bukod po dyan ay nais kong makita natin ang katotohanan ito. Sabi po niya, sa ikalawang bahagi ng verse 7, Today I have become your father. Sabi po niya rito, ulitin ko ang verse 7, I will proclaim the Lord's decree, that is Christ. He said to me, You are my son. So ang nagsasalita na sinasabi niya, You are my son, ay walang iba kundi ang ama na sinasabihan ang anak. At sa ikalawang bahagi ay sinabi, Today I have become your father. Today I have become your father. Ano po ang ibig sabihin niyan? There was a certain point that in the triunity of God, there will be a certain time that the Son was made a son for the sake of something. And sinabi nga niya, I have become your father. So diyan ay makikita natin na meron pong isang punto. Inuulit ko po, there was a certain point that one of the person of the triune God has to become the Son and one has to become the Father. Ngayon, sa panahon natin ay malinaw na natin nalalaman ang dahilan kung bakit ito ginawa ng Diyos.
At ang dahilan ay dahil sa kanyang pagnanais na tubusin ang tao sa kasalanan. Pero ang punto ko po rito, mga kapatid, ay ang pagkakaroon ng tipan in between the Father and the Son. The Father is a covenant-making God and the Son is a covenant-making God. Nawa po ay maging malinaw sa atin ang katotohanan ito. Kailan nangyari ang bagay na ito? Yan po ang isang katanungan. Kung napapakinggan ninyo ako sa nakaraan ay sinasabi ko na mula nung magkasala si Satanas ay hindi pumapayag ang Diyos na mangyari ang ninanais ng Diablo. He had to restore everything that was lost from him. Dahil na rin sa kagagawan ng Diablo, kailangang iayos ito ng Diyos. He can never be defeated by the devil. Gagawa siya ng paraan. At ang Diyos ay tinignan niya ang eternal future. At nakita niya na yung kanyang mga hakbang na gagawin ay guguluhin pa rin ng Diablo. Ano ang kanyang gagawin? Na lahat ng mga nawala sa kanya ng anghel ay papalitan ng Diyos ng higit na special. Subalit dahil nakita ng Diyos na ihuhulog ng Diablo ang kanyang special creation na tao, ay kailangang hindi pa rin siya magpapatalo sa anumang hakbang ng Diablo. So ang unang-unang ginawa ng Diyos diyan ay ang gawin ng tao mula sa alabok para hindi siya magkaroon ng pagmamalaki kahit na pagkatapos na siya ay magkasala na maunawaan niya na siya ay mula sa alabok ay hindi siya magkakaroon ng pagmamataas tulad ng Diablo. Pero dahil nga sa nakita ng Diyos na ang salinlahi ng tao ay maapektuhan ng kasalanan, ang lahat ay maapektuhan ng kasalanan, ay gagawan niya ito ng paraan sa pamamagitan ng pagtubos sa kanila. At ang ginawa niya ay kausapin ang kanyang bugtong na anak na siyang maging manunubos ng sangkatauhan. Para lalo niyong maunawaan, mga kapatid, baka meron pong hindi pa nakapakinig sa akin tungkol sa aking pagpapaliwanag na anumang pagbabago sa disenyo ng Diyos ay kasalanan laban sa Kanya. So ilagay natin sa ating kaisipan that God created the angels. And there were trillions of them. Napakarami po nila para sa atin. Subalit para sa Diyos, ito ang perfect na bilang para maging lingkod niya sa walang hanggan. Subalit dahil sa pagre-rebelde ng mga ito ay nagkaroon ng alteration, yung plano ng Diyos, yung disenyo ng Diyos, at hindi naman siya papayag na mabago ang kanyang plano dahil lamang sa kagagawan ng kanyang mga nilalang, lalo na si Satanas at ang mga anghel. So ang Diyos ay nagplano na sa pamamagitan ng kanyang ibang nilalang na mula sa alabok ay papalitan niya ang mga nagmataas na ito na mga anghel. At alam na ng Diyos ang mangyayari sa tao, kaya siya na rin ang nagplano kung paano niya tutubusin ito mula sa kanilang mga kasalanan. Ipaliwanag ko lang ng konti pa ang pagkakasala sa alteration of God's design from His creation ay makikita rin natin sa aklat ng Genesis. Unang-una, bakit nga ba nagkasala si Cain sa Diyos samantalang wala namang batas tungkol sa pagpatay? At yan ay dahil sa ang disenyo ng Diyos sa tao ay magparami. Sinabi niya ito sa kanyang mga salita, go and multiply. Ano naman ang dahilan? Bakit nilipol ng Diyos ang sangkatauhan sa panahon ni Noe? Ano ang kanilang kasalanan? Ang sinasabi ng Biblia ay sila ay nag-aasawa at inanakan ng mga babae na galing sa tao. At yan ay kung titingnan natin na dapat ang pagkakaroon ng mga supling ay galing sa mag-asawa na legal na ikinasal at pagkatapos ang kanilang mga anak ay bunga ng kanilang pagmamahalan at hindi ng pagnanasa. Bakit nga ba hinatulan ng Diyos ang Tore ng Babel? Ay sapagkat nakadisenyo na siya lang ang dapat sambahin, siya lang ang dapat paglingkuran, siya lang ang dapat kilalanin, at lahat ng yan ay nilabag sa panahon ng Tore ng Babel. At ang isa pa ay ang panahon ni Lot. Bakit nga ba nilipol ng Diyos ang mga tao sa bayang ito? Ano nga ba ang kanilang kasalanan? At ang kanilang kasalanan laban sa disenyo ng Diyos ay sapagkat ang Diyos ay lumalang lamang ng lalaki at babae at hindi bakla at tomboy. So yan po ang ibig ko sabihin na bago pa dumating ang mga batas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ay meron ng kasalanan sapagkat sila ay sumisira doon sa orihinal na disenyo ng Diyos. Ngayon po ay balikan natin muli na ang Panginoon Kristo at ang Ama ay nagkaroon ng tipan sapagkat
kalaunan, ang anak ay paparito upang siya ay magkatawang tao para tubusin ang sangkatauhan. Sa Awit, Kabanata 40, talatang 6 hanggang 8, ganito po ang sabi. Sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have opened. Burnt offerings and sin offerings you did not require. Then I said, Here I am, I have come, it is written about me in the scroll. I desire to do your will, O God, your law is within my heart. Later on, sa aklat ng Hebreo chapter 10 ay makikita natin na yan ay sinasabi tungkol kay Kristo. Pero ang pinupunto ko dyan ay nais kong ipakita sa inyo that there was a covenant between the Father and the Son from the very beginning. Beginning of what? Beginning of the entrance of sin in heaven to restore everything for God and of His plan. Kaya tignan po ninyo ang sinabi ni Pablo dito sa mga taga-Epeso. Ito yung laging ginagamit ng mga Kristiyano na sinasabi nila na pinili ako ng Diyos mula pa man. Tignan niyo po ang sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 4. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for the adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Unawain po natin ito, mga kapatid. Dito ay makikita natin na bahagi ng pag-uusap ng ama at ng anak ay ang mga itatalaga para sa planong ito. Hindi po ito tungkol sa individual na pangalan doon sa nais ng Diyos na iligtas at hindi niya nais iligtas. Hindi po. Ito ay may kaugnayan pa rin sa mga mananampalataya. He chose us in Him means it's not personal. It is for those who believe in the Lord Jesus Christ, who made the decision in their will to believe and were born again, pero hindi po nagtatapos doon. Sapagkat pagkatapos na sila ay ma-born again, were made holy, were cleansed through the blood of the Lamb, ay sinabi pa, He predestined us for the adoption to sonship through Jesus Christ. So dito ay nakikita ko na hindi lamang yung sila ay na-born again at sapat na. They need to be molded into the likeness of His Son para maging katulad ng kanyang bugtong na anak at makakahigit doon sa mga anghel na nagrebelde laban sa kanya. There's no use of God choosing people na hindi pala magiging karapat-dapat sa kanilang pamumuhay sapagkat ano ang gagawin ng Diyos sa katulad ng mga demonyo na nagrebelde sa kanya o yung mga anghel na nagrebelde sa kanya na naging demonyo at eto na naman ang mga umaangkin na sila yung mga pinili ng Diyos na hindi naman nahuhubog doon sa higit na nais ng Diyos na mahigitan yung ginawa ng diablo na sirain ang kanyang plano. Ano ang dahilan? Wala. Kaya't kapag ang isang tao o isang Kristiyano ay hindi nahuhubog sa wangis ng Panginoon, ay hindi maaaring angkinin na siya ay magiging bahagi ng plano ng Diyos sa walang hanggan. Basahin ko pa po dito sa sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter 18:21. For you know that it was not with perishable things such as silver and gold that you were redeemed from the empty way of life handed down from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but revealed in these last times for your sake. So, He was chosen to be the Redeemer of the world before the creation of the world. Ang tinutukoy niya ay ang Panginoong Jesucristo because there was a covenant made by the Father and the Son before the foundation of this world. Pero isa sa pinakamahalagang punto na makita natin ngayon, na kung ang Ama ay nakipagtipan sa anak, para sa katubusan ng sangkatauhan at makikita natin na ang Biblia ay punong-puno ng pakikipagtipan. Paano yon kung tayo ay hindi nakikipagtipan sa Diyos? O paano yon kapag ang isang tao ay hindi nakikipagtipan sa Diyos? Tignan niyo pa ang isang katotohanan ito. When the Son entered into the ministry, He went for water baptism. Sa mga nakaraan ay pinaliwanag ko na ang bautismo is the token of the new covenant, though Christ was making this as an example for us. Ay nakikita ko na hindi lamang halimbawa, kundi personal na ginawa ito ng Panginoon para sa pakikipagtipan niya ulit sa Ama. Hindi niya ginawa ang bagay nito para ma-born again,
Dahil yun ang kalimitang iniisip natin tungkol sa bautismo ay bahagi ng born again. No, Christ doesn't need to be born again, but He did baptism for the sake of a covenant with the Father. Nang gawin ng anak ang bagay na ito, siya ay nagpabautismo, ay sinelyuhan din naman siya ng Ama ng banal na Espiritu. Hindi nagkataon ang mga bagay na ito na ang anak ay pumunta sa tubig upang magpabautismo at noon din pagkatapos noon ay ibinigay ng Ama sa kanya ang banal na Espiritu. Christ as the Son who wanted to be in covenant with the Father has to go to baptism, water baptism, and the Father who accepted Him gave Him the Spirit as a seal of acceptance for the covenant between the Father and the Son. Though alam na natin na ang banal na Espiritu ay mahalaga to empower Jesus into the ministry, but it was the Holy Spirit was the seal of God for this covenant with His Son. At diyan ay makikita na natin ang isang katotohanan pa tungkol sa ating pagpapabautismo na sa normal na proseso ay kailangan gawin ito ng isang mananampalataya at pagkatapos noon ay ibibigay naman ng Ama ang kanyang banal na Espiritu. Do para sa atin ay magkasama-sama na ang pagka-born again natin ay nandoon na rin ang ating pagpasok sa tipan ng Diyos. Naunawaan po ba natin ang mga katotohanan ito? Kalaunan ay alam natin na sa sinulat ni Apostol Pablo sa Colosas 2:12 at 13 o 11 hanggang 13 ay pinapakita niya na kung paano ang mga Israelita ay tinutuli para pumasok sa tipan sa Diyos, ay ganoon din naman tayo na kailangang magpabautismo para pumasok tayo sa tipan sa Diyos. So, naipakita ko naman sa inyo ng malinaw ang katotohanan that the Father and the Son made a covenant from the very beginning for the purpose of man's redemption. At ang mahalagang bagay na itatak natin diyan sa ating isipan, na kung ang Ama at ang Anak ay pumapasok sa pakikipagtipan, bakit ang maraming tao ay hindi nila iniisip ang bagay na ito? Dumidiretso sila doon sa parang mga maliliit na sanga-sanga na lamang tulad ng born again, justification, sanctification, pero hindi nila nakikita yung kahalagahan ng tipan. At alam natin ang katotohanan, maraming tao ay hindi naunawaan ang katotohanan ito. Nawa po ay huwag nating kaligtaan na unawain ang bagay na ito, lalo na kayo na nakakapakinig ngayon, na sinabi, He made known His covenant to them that fear Him. He made known His covenant to them. That means, it is concealed to others. Parang naitatago ito sa marami, pero doon sa mga may takot sa Diyos, ay ipinapahayag ito ng Diyos sapagkat nais niya ang mga taong ito na may takot sa Kanya ay never silang magre-rebelde katulad ng ginawa ni Satanas at ng kanyang mga demonyo. Pangalawang bagay na nais kong makita natin dito, papunta tayo unti-unti doon sa punto na makita natin na bagamat mahalaga ang personal na pakikipagtipan sa Diyos, ay kailangan pa rin makita natin ang kabuuan ng iglesia bilang katipan ng Diyos. Basahin ko po ang Genesis chapter 2 verse 20 to 24. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals, but for Adam no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was asleep, he took one of the man's rib and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, This is now the bone of my bones, the flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why the man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Ano po ang nais ko ipakita sa inyo rito, mga kapatid? Una ay tila nakikita natin dito ang pagkalingat o pagka-neglect ng Diyos sa paglalang sa babae at the very beginning. Alam niyo, iniisip ko ang bagay nito because I believe God is a God with an infinite knowledge, understanding, and wisdom. Kung yung tao nga na ginawa niya, pinangalanan niya lahat ng hayop na dinala sa kanya, there were, I think, billion species that were brought to Adam and He named them all. He even named Eve after that. Siya na pinagkalooban lamang ng Diyos ng katiting sa kanyang karunungan. Ang punto ko po dyan, ay it is impossible for God to neglect something during the creation. Hindi ko makikita ang kapabayaan ng Diyos sa panahon na yan, kundi yung kanyang plano.
At alam niyo po ang katotohanan, ipinakita sa akin ng Diyos na ang naganap dito na tila nakaligtaan ng Diyos na nalangin ang babae na kapartner ni Adan ay paglalarawan lamang sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang iglesia. Para maunawaan natin, ay kailangan maipakita ko muna sa inyo ngayon ang kalalagayan ng iglesia. So there was Christ and the church was not existent from the beginning. There was the chosen of God, the Israelites, but it is not the church. The church must have to be built by Christ because Eve came from Adam, and this church must have to come from Christ. Alam natin that the church, the body of Christ, will be the helper of Christ to eternity. Sila ang magiging kasama ng Panginoon sa pangangasiwa sa walang hanggan. Mababasa po natin yan sa Revelation chapter 22, beginning verse 1 to 6. At yan din ang dahilan na kahit ngayon tayo ay mga saserdote ng Diyos, it seems like God is training us, or the Lord Jesus Christ is training us to become His helper to eternity. At ang sinabi nga ng 1 Corinthians chapter 6, verse 1 and 2, don't you know that we will judge angels? At ako'y naniniwala ay bahagi ng walang hanggan ang tayo ay maging katulong ng Panginoon sa kanyang pangangasiwa, sa kanyang kaharian. Yan dapat ang kalalagayan ni Eva kay Adan. Maging katulong niya ang lahat ng manggagaling sa kanya para sa kaharian ng Diyos na ipagkatiwala sa kanya, but we know that they failed. So ngayon ay mauunawaan na natin kung bakit tila nakaligtaan ng Diyos ang bagay na ito ay sinadya niya talaga para ipakita ang larawan ng iglesia at ang kalalagayan ni Kristo sa walang hanggan. Grabing karunungan ito ng Diyos. Puntahan natin ang pangatlo sa pag-uusap na ito. At ito ay tungkol sa plano ng Panginoon na pagtatatag ng kanyang iglesia. Hindi man natin pag-uusapan ito ng buo sa pagkakataong ito, pero nais kong makita natin that it is the church that will be in covenant with Christ, and it is the church that will be built by Christ. Matthew 16:16 to 19. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by any man, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Malamang ay pag-uusapan po natin sa mga susunod ang detalye nito, mga kapatid. Pero nais kong makita natin that this is the plan of Christ when He came here on earth, at ito yung iglesia na katipan niya. This is a covenantal church, a very powerful church because of the Holy Spirit of God, full of authority, full of power, but has to be built by Christ Himself through the power of the Holy Spirit, and will be strengthened through the revelation of Christ Himself to this church. Maunawaan lang po natin ang bagay nito kapag ito ay inisa-isa natin, pero nais kong sabihin sa inyo na yung iglesia that in covenant with God is only be strengthened by the revelations of Christ Himself to the church. At alam niyo, yung sinabi niya rito, I will give you the keys of the kingdom. Ano yung keys of the kingdom? Those are the revelation knowledge about Christ Himself. They give life to the believers. Alam niyo ang dahilan kung bakit ang daming Kristiyano ay malalambot at napakahihina at napaka-ampaw ng kanilang pananampalataya is that because they never had a revelation of Christ Himself to them. At ang dahilan din po niya na hindi dahil ayaw ng Panginoon. Marami ay hindi lang talaga interesado na lumalim ang kanilang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Kulang sila sa focus, mas pinapahalagahan at binibigyan ng panahon ang mga ibang bagay sa mundong ito. And so, why should Christ entrust such revelations of Himself to this kind of believers? Alam niyo mga kapatid, hindi natin maaaring sisihin ang Panginoon sa mga pagkukulang natin. He wanted to reveal Himself to us. John 14:21. Pero dahil kulang tayo sa interes, kulang tayo sa pagpapakita na masidhi ang ating pagnanais na makilala siya,
ay hindi niya ginagawa ang mga bagay nito. Hindi pagkakatiwala ng Panginoon ang kanyang sarili o ang kanyang kapahayagan sa mga tao na kulang sa totoong pagnanais sa Kanya, ampaw ang kanilang mga pag-ibig, kontento na sila sa kaunting kaalaman tungkol sa Kanya, hindi gagawin ng Panginoon na ipagkakatiwala sa kanila ang mga karunungan o kaya ay kayamanan ng langit. So bago po ako magpatuloy sa ating pang-apat, ay nais ko munang balikan ang mga punto na naibigay ko sa inyo. Sa ating introduction ay pinakita ko sa inyo na nais ipaunawa ng Diyos ang kanyang tipan sa mga tao na may takot lamang sa Kanya. Nangangahulugan ito na napakahalaga ng bagay nito sa Panginoon. It is a treasure for Him na ibibigay lamang niya doon sa kanyang mga mapagkakatiwalaan. At sa unang punto ay pinakita ko sa inyo na ang foundation ng lahat ng pakikipagtipan na ito ay nagpasimula pa, wala pang mundong ito, wala pang tao. Nagpasimula ito sa plano ng Diyos na i-restore yung ginawa ng Diablo doon sa langit. Hindi natin alam kung kailan ang panahon na yon. At yan ang dahilan kaya siya nagplano maging ng paglalang ng tao. Ipinakita ko rin sa atin kung ano ang dahilan, bakit tila na-neglect ng Panginoon ang paglalang kay Eva bilang katulong ni Adan. At ang bagay na yon ay dahil sa paglalarawan ng Diyos sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang iglesia. At sa ating pangatlo ay pinakita ko yung plano ng Panginoon na pagtatatag ng kanyang iglesia, the covenantal church, nung siya ay naparito sa mundong ito. Ang susunod na nais ko ipakita sa atin is that the Son of God mediated in heaven. Sinasabi ko ito sapagkat dapat nating maunawaan that this is a part of covenanting. Para maunawaan niyo yan, kailangan puntahan ninyo yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moises nang makipagtipan siya sa Israel. And now we are talking about Christ as the mediator of the new covenant church. Hebrews chapter 10 verse 5 to 9. Therefore, when Christ came into the world, He said, "Sacrifice and offering you did not desire, but the body you prepared for me. But with burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, Here I am, it is written about me in the scroll. I have come to do your will, my God." First He said, sacrifice and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, though they were offered in accordance with the law. Then He said, Here I am, I have come to do your will. He set aside the first to establish the second. Nang magkasala ang tao, mga kapatid, ay alam natin na ang Diyos ay dinamitan si Adan at si Eva. Pero kung titingnan ninyo kung ano ang dahilan, ano ang tunay na layunin ng pagdadamit na ito ng balat ng hayop kay Adan at kay Eva, ay hindi yung magkaroon sila ng init sa katawan. I know that the Garden of Eden or everything in this world was created perfect, tama ang klima sa katawan ng tao kahit ito ay walang damit. Huwag nating isipin yung ating kapanahunan. Napakalaki na ng pagbabago ng mundong ito. So, hindi nila kinailangan yung kanilang tinahing mga dahon ng halaman o puno para sa comfort nila, kundi pagtakip sa kanilang kahihiyan. Pero yung mga dahon ng halaman na yon ay hindi po nakakapagtakip sa kahihiyan yon. Kinailangan ang dugo at yan ay ginawa ng anak ng Diyos noon pa man doon sa Garden ng Eden pagkatapos magkasala ng tao. Nais ko pong basahin sa atin ang punto nyo sa Genesis chapter 3, verse 21. Ganito po ang sabi. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. And the Lord God said, The man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Dito po ay makikita natin na mayroong pag-uusap ang Diyos. The man has now become like one of us. Ako'y naniniwala that this is again the Father and the Son or whether the Holy Spirit. Pero makikita natin yung kanilang conversation. Pero bago po yun ay makikita natin na mayroon pong paggawa ng damit para sa tao. At naipaliwanag ko na yan sa inyo na yan ay hindi para ipagtakip na sila ay magkaroon ng kaalwanan, kundi pagtakip sa kahihiyan ng tao. At yan ay ginawa ng anak ng Diyos. Ako'y naniniwala, for picture of this high priest na walang iba kundi ang anak ng Diyos.
prior to that mga kapatid, ay meron pong sinabi sa Aklat ng Awit 110, Psalm 110, verse 4 na ganito, "The Lord has sworn and will not change His mind. You are a priest forever in the order of Melchizedek." Yan ay tumutukoy tungkol sa anak ng Diyos na magiging punong saserdote sa walang hanggan. Pero ang ipinapakita ko po sa atin dito ay tungkol sa ginawang paghahandog ng Panginoon ng kanyang dugo doon sa langit bilang tanda ng tipan ng Diyos sa tao. Alam natin na sa lumang tipan ay naghandog si Moises ng mga dugo ng hayop para sa kanilang tipan sa Diyos. Ngayon ay hindi na dugo ng hayop ang inihandog ng Panginoon Kristo para sa kanyang iglesia, kundi sarili niyang dugo. So, unang-una, siya ang saserdote. Pangalawa ay inihandog nito hindi sa templong gawa ng kamay ng tao dito sa lupa, kundi doon sa templo, sa langit. At pangatlo ay yung paghahandog na ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. This is a blood covenant. Hindi mga dugo ng hayop, kundi dugo niya mismo. Narito ang punong saserdote na siya ang gumawa ng lahat na higit na dakila kaysa sa lahat ng ginawa ni Moises para sa Israel. Sa ating pagtatapos sa ngayon ay nais kong basahin ang Aklat ng Gawa 20:28. Sabi rito, "Keep watch over yourself and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood." Ito po ay paalala ni Apostol Pablo sa mga leader doon sa Ephesus. Nang iwanan niya ang iglesia doon pagkatapos ng kanyang pananatili sa loob ng 3 taon. Pinaalalahanan ang mga leader doon na ang iglesyang ito ay kailangan nilang ingatan sapagkat sila ang pinagkatiwalaan ng banal na espiritu rito at higit sa lahat ay mga binilito sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo. Kung bakit ganito ang emphasis ni Paul ay ito ang paniniwala ko. Makikita natin ang isang katotohanan dito that the church in covenant with God need a spiritual leaders. And dapat nating tandaan that the church must have to be filled with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Basahin po ninyo at makikita nyo na involved po ang Ama, Anak at Espiritu Santo sa iglesyang ito na itinatag ni Paul. Pero nais ko pong bigyan ng pansin yung sinabi niya, which He bought with His own blood. The blood of Jesus Christ. The blood of animals in the Old Covenant was a reminder of their sins. Sabi po ng Hebrews chapter 10. Yung mga naghahandog sa dugo ng hayop ay nagiging paalala lamang sa kanilang kasalanan sa Diyos. Bakit? Sapagkat yun po ay ipinantatakip lamang. At sa tuwina na sila'y nagkakasala ay muling naalala ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Pero pagdating sa dugo ng Panginoon Kristo, ay nililinis nito ang mga mananampalataya. At dahil doon ay nangako ang Diyos, nakakalimutan niya ang kasalanan ng kanyang mga pinili. The blood of Christ was an offering for the eternal covenant. So dito sa ating pinag-usapan ngayon ay pinapakita ko sa inyo ang pundasyon ng paggawa ng Diyos sa lahat ng ating patutunguhan, yung tinatawag na New Covenant. Marami pa po tayong dapat maunawaan tungkol sa bagay na ito, lalo't higit sa ating pagnanais na tayo ay maging totoong kabahagi ng New Covenant Church. Pagpapatuloy po natin ito. Magandang araw po, sumagana sa atin ang biyaya ng Diyos. God bless.